Magandang umaga sa ating lahat, mga Lodi. Ngayon, pag-usapan natin ang isang kakaibang project, unique kung kumbaga tawagin. Ito ay request ni Korean Boy. Ito yung channel niya, okay? So, bigyan natin ng review itong project na ito. So, pangalan ng project ay Crypto Island. Paano pag mabigyan ka ng pagkakataon maging co-owner ka ng isang island? Ito yung goal ng Crypto Island. So, pag visit natin yung website nila, ito siya. So, karamihan kasi yung project, especially pag metaverse, NFTs, ay digital lang siya. Okay? So, ngayon dito, kakaiba. Ang goal is bibili ng isla sa Bahamas. At kung ikaw ay investor, magiging co-owner ka dun. Hindi lamang sa virtual co-owner ka ng isang isla, kundi meron kayo ding physical talaga na nakikita kung gusto nyong i-visit. Yun yung goal o yun yung plano. So, parang napaka-imposible naman. Pero sa tingin nyo, imposible? Posible. Posible kasi nga, eto una, unique yung project. Karamihan ng mga project ngayon ay virtual lang nakikita, di ba? Ang mga NFTs, virtual mo lang sila makikita. Pero dito, hindi. Binago. Virtual and then makikita mo din physical. So, yun ang kagandahan nito. Pangalawa, naalala niyo yung bansang El Salvador. Inadapt nila ang Bitcoin. Sila yung first country na nag-adapt ng Bitcoin, gagamitin ng Bitcoin. Ngayon, anong nangyari? Hanggang ngayon, patuloy pa rin at nag-enjoy silang ginagamit yung cryptocurrency. Pero, tandaan nyo na hindi lahat ng tao doon is pro-Bitcoin. Meron ding mga anti-Bitcoin. May mga protesters na ayaw nilang Bitcoin. Pero hanggang ngayon, patuloy naman. Maganda naman yung takbo, di ba? Pag i-check nyo yung balita, yung balita sa kanila. So, how much more? Pag isa lang isla, isang community lang, hindi country. Malaki na pag country pinag-uusapan may mga kalaban ka na dyan. Pero pag isla, na kung saan isang community na walang protesters, lahat is isang ayon, pinagbobotohan dun sa isang community. So, possible, di ba? Na mangyari. So, parang ganun yung kanilang gusto mangyari dito. Ngayon, scam lang yan para makuthot sila ng pera. Oo nga, karamihan ganun, di ba? Para lang makuthot ng pera. Pero, pag i-check mo ang team, parang hindi naman ganun kasi nagpapakilala sila, meron siyang AMA na nangyayari. Tapos, yung CEO talaga o yung leader, yung founder dito, yung nag-create dito sa project na to ay hindi basta-basta. Ito siya, si Dan Bower. Can you tell me, where did you come from? Where were you born? I know you're a serial entrepreneur. Tell us about your backstory before we go into Crypto Island. No problem. In daily life, I'm an entrepreneur for the last 8 years. I run two companies in the Netherlands. It's all about nothing correlated with crypto. It's all about people with a handicap. We make the cars for them, and I run a showroom and advisory bureau, and all kinds of things that I do in daily life. But I'm fascinated about blockchain for like 5 years now, and that's why I combined these two. And the idea of this island came like 6 months ago. It was a dream of mine already for a long time to buy an island. And these two combined with a little bit of money, of course, I started this project and I found a great team around me. And at this stage, yeah, I think that this is evolving very faster than I expected. Siya yung founder and CEO. Okay, panoorin niyo na lang. Okay, ilagay ko yung website sa baba. Pero, ang gusto kong ipaintindi sa inyo is, hindi lamang ito yung project ni nawakan niya, hindi lamang ito yung project na parang naging founder siya, kundi meron siyang talagang company, siya yung founder ng mga sasakyan. Ibig sabihin, may kaya siya. Kaya nga, dun sa isang videos niya, nung na-interview siya, is, siya mismo ay nag-invest dito, pinakamalaking in-invest para lang mangyari itong project na to. So, hindi niya ilalagay yung pangalan niya sa alanganin ng mga project or scam na project kung talagang mga scam lang talaga siya. Di natin alam kung gaano katagal pero legit yung mga team dito. Promoted ng mga kilalang tao katulad ni Amber Rose, Kat Disick, si Lindsay Lohan, tapos si Rich the Kid and si Dylan Danis. UFC ata to, diba? So sila yung mga nag-promote about dito sa Crypto Island. Gusto mong bumili ng, ng token, okay. Pero advice ko sa iyo yung dapat talagang willing kang mawala kasi ganyan naman talaga, especially pag ganitong unique na project. So ngayon, pag i-visit natin yung tokenomics nila, paano yung pag natatakot kayo about dito sa rug pull? Walang rug pull na nangyari especially nung nag-start, okay? Pababa lang siyang pababa pero walang rug pull talaga. Kasi nga, meron silang lock-in period. May lock-in period itong token na to. After ng lock-in period, ang community na mag-decide kung magkakaroon ulit ng lock-in period for
another 2 years, 3 years, depende kung ano yung pipiliin ng community. So, pag nag-invest ka, may chance ka na magboboto kung i-approve mo or hindi, ayaw mo yung ganun. So, ibinigay nila sa community ang power kasi ganun naman talaga yung goal dito. Nasabi din niya dun sa interview niya na mag-step down siya as CEO kung mabili niya yung isla. Kasi nga, hindi kailangan ng CEO dito. Dapat ang community ang mag-run sa island. Ayun. Gagawin nila, bibili sila ng isla dun sa Bahamas. So, i-check natin. Ito. Okay, so anong status ng project nito? Yung status, nasa crowdfunding pa lang. After yung crowdfunding, pag makuha na yung ma-reach na yung $35 million, bibili na ng island. Tapos, after maayos yung isla, pwede ka nang magplano at bibisita doon. Pag check natin, ilan ba yung talagang hektarya? Ito, 93 hektarya ang bibili nila. Ang pangalan ng isla is Little Whale Cay. So, yan yung bibili nila. Plano lang bilhin na isla. Check natin. Okay. So, ayan guys. Depende sa inyo kung gusto nyo mag-invest. Huwag mong invest lahat yung crypto mo or yung pera mo dito. Maglagay ka lang ng yung kaya mo lang na mawala sa'yo. Hayaan mo na. Huwag mo nang tignan kasi expected to na hindi madali yan. Long term. Sinasabi dito. Possible yan pag yung team tuloy-tuloy at merong fund. Okay? So, ayan guys, kung gusto niyo bumili, available siya sa PancakeSwap. Pag i-check natin ang kanyang price, walam to kung magkano na to sa peso. Pero yan, mababa na masyado. Pag i-check natin yung nasa pinakabababa na tayo. Okay na siguro, bumili dito. Tapos i-hold mo. Hold mo lang siya. Huwag mo nang titignan-tignan. Considered as loss mo na yun. At visit mo siya after 10 years. Might be this project ay maging successful. Diba? So yun guys, ang Crypto Island. Ang ticker niya is Sisla. CISLA. So, yun yung request ni Korean Boy na i-review natin. Nasa sa inyo kung gusto nyong bumili, guys. So, yan lang ang review natin dito sa token na ito. Maraming salamat sa iyong panonood. See you on my next video. Bye!